Okay mga kababayan, magandang araw po sa inyo lahat. Ito yung hamon ni Vice President Sara Duterte sa Young Guns, ha? Sa mga batang mga congressman, ha? Inahamon, kung matatandaan po natin, nagpa-interview po itong si VP Sara na ang sinasabi niya dito mga kababayan, lahat daw ng mga kritiko niya magpa-tingin din, magpa-drug test, tapos magpa-tingin sa psychiatrist. Yan ang hamon ni VP Sara. Aba, mga kababayan, kumasa po itong mga congressman natin. Ayon dito sa mga congressman, mga kababayan, lalong-lalo na itong si Representative Paulo Ortiga, walang problema yan. Susundin natin yan. Pero dapat daw yung una raw muna nila na challenge, mag-under oath daw itong si VP Sara muna. At sagutin yung mga katanungan ng mga congressman kung saan napunta yung confidential funds niya. Yan ang sinasabi ng mga congressman dito, mga kababayan. Mukhang may punto naman itong mga congressman na to bago siya humamon ng challenge, panibagong challenge. Itong vice president natin, dapat yung unang challenge muna na mag-under oath itong si VP Sara at sagutin yung mga katanungan ng mga congressman. Tama naman. Bago ka maghamon, yan sinasabi natin mga kababayan, bago ka maghamon, dapat meron kang isang salita rin. Paano susundin yung hamon mo kung hindi ka naman marunong sumunod? Sumunod ka muna bago ka maghamon. Ibig sabihin, yung challenge ng mga congressman na to na mag-under oath siya, gawin mo muna vice president. Para naman kapanipaniwala. Di ba? Kasi once na puro ka lang challenge, tapos ikaw hindi ka marunong sumunod sa mga challenge ng iba, paano ka susundin yan? Kailangan ikaw muna ang unang magpakita dyan ng magandang halimbawa na masunurin kang politiko. Mag-under oath ka muna. Sinasabi dito ni Congressman Representative Paulo Ortiga, mag-under oath ka muna bago kami sumunod sa'yo. Walang problema daw sa pagsunod. Totoo naman yan. Walang problema sa pagsunod. Madali pong sumunod. Ang kailangan lang natin dito dapat yung mga naghamon ng challenge ginagawa rin nila yung mga hamon ng iba. Pakinggan natin. Ito si Representative Paulo Ortiga. Sabi niya tukod na china-challenge siya kayong mga young guns at mga re-electionists na drug test. Kasi siya, dito sabi niya, magdadalawang test daw siya, drug test and psychological test. Your reaction lang po dito sa challenge ni Vice President Sara Duterte? Unang-una, patong-patong na po, iba-ibang challenge na po. Kasi mauna muna siguro mag-testify under oath. That's the first challenge. Then, we follow up with the other challenges kasi baka maipit na tayo sa daming challenges. So, wala naman pong problema kung mag-undergo kami ng drug test or neuropsychological test. Kasi ako nga po, hindi nga ako mismo umiinom. So, anytime po yan. Pero ang challenge po is just to testify under oath, answer the questions specifically from the Committee on Good Government. And yun nga po, kala ko po hindi niya papansinin ng Young Guns, pero yun nga po, na-mention niya po yung Young Guns and hello, andito po kami. Pero kung sabi niya rin po kanina kasi na parang, well, you're mentioning na kayo na dinadivert daw ni VP Sara yung issue tungkol dun sa kanyang spending. Pero sabi niya po rin po kanina na kayo din daw po ay nagdadivert sa totoong issue ng bayan, sa gutom, sa kawalan ng pera, sa kahirapan. Your reaction po, kasi parang ang dating po, naging you're accusing her of diversion, pero siya rin po, ina-accuse rin po kayo of diversion of noticing the issues of the people. Well, yung spill niya kanina mukhang diversionary tactic din eh.
maganda nga po nasasagot yung issues. With regards po sa mga problems po natin dito sa bayan, the House of Representatives are on the ground. Nag-iikot po kami sa mga iba't ibang serbisyo fair po namin, sa local districts namin. And yung nga pong mas malalaking mga problema, yung immediate solutions, nandun po kami sa ground, yung mas malalaking problema po, ginagawan po natin ng polisiya at hinahanapan po natin ng solution. So, it is very well chronicled, very well documented. Makikita niyo po sa Facebook, sa internet kung ano pong ginagawa ng House of Representatives. Last na lang po on my end. Sinabi rin po niya kanina sa press conference, sa interview kanina na yung kanyang pagsasabi na desecration o yung paghuhukay di umano sa mga labi ni former President Ferdinand Marcos Sr. Parang hindi naman daw po yun equivalent to desecration of the dead. What's your reaction on this? Hindi ko po alam kung ano pang itatawag nila doon kung hindi desecration. So, una-una, criminal act po yata yun, yung maghuhukay ka ng patay na wala kang permiso. So, wala na pong ibang rason yun. Palusot na lang po siguro kung ano man sasabihin niya na yun. Ay mga kababayan yan yung payag ng Young Guns na pinapatamaan dito ng ating ikalawang Pangulo. Bago raw sila sumunod, Vice President, sa hamon mo, mag-under oath ka raw muna. Tama nga naman. Kung ikaw nga hindi mo kaya paliwanag yung confidential funds na katanungan dito sa taong bayan, sa mga congressman, tapos may hamon ka na naman, paano ka nila susundin? Kung ikaw mismo hindi ka marunong sumunod. Sumunod ka muna, Vice President. Sumunod ka muna kung paano ba talaga, paano mo sasagutin yung mga confidential funds na to. Di ka nag-under oath kasi nga wala ka may sasagot. Once kasi na nag-under oath ka tapos nagsinungaling ka dyan, automatic po yan, kulong ka. Dahil hindi ka nag-under oath, patunay lang yan na sinungaling ka. Natatakot ka. Hindi mo kaya ipaliwanag yung mga binabatong issue sa'yo. Tapos gusto mo ngayon mag-ano na naman, maghamon na naman, mag-under oath na naman sila ng magpatingin sila sa psychiatrist at saka magpa-drug test. Unahin nyo muna yung mga sarili nyo, mga Duterte, no? Ito para lang naman ito sa opinion ko. Unahin nyo muna siguro yung mga sarili nyo bago kayo maghamon. Kasi sa nakikita ng taong bayan, mukhang kayo ang may problema. Hindi po yung mga congressman, hindi po yung mga taong bayan. Mukhang sa mga sarili nyo po may problema, Vice President. Kayo po mismo ang may problema dito sa mundo natin. Masyado po kayong believe sa mga sarili nyo. Feeling nyo hindi kaya ng gobyernong ito ang mga katulad nyo, di ba? Ganun yung mga feeling nyo Kaya dapat bago kayo magsalita ng ganyan, bago kayo maghamon, siguruhin nyo muna na marunong kayo sumunod sa batas ng Republika ng Pilipinas. Yan lang naman yan, Vice President. Sana matauhan ka na.